Kuan Pamilya, antas A na talento, Chan Xiongkao. Ang seremonya ng paggising ng talento ni Mu Feng ngayon, pinapanood ng buong lungsod. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Kung magtatangkang ikahiya ang Su Pamilya, hindi kita patatawarin, ang aking pagkakakilanlan. Biyudo ng Su Pamilya, isa na namumuhay na walang silbi na malapit ng Itaboy. Ngayon, ipapakilala natin ang pinakamataas na pamilya ng mga may kakayahan sa Jiangcheng, ang batang pangulo ng Zhao family, si Zhao Chanyu. Diyos ko, siya ay may SSS na antas ng talento. Kontrol ng kidlat. SSS na antas. Magkakaroon tayo ng isang napakabihirang henyo sa Jiangcheng. Ang Zhao family ay magkakaroon ng isang tunay na dragon. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Talagang hindi ka nagkamali, Kuya Chanyu. Kuya Chanyu, ang galing mo talaga. SSS na antas, alam kong ikaw ang pinakamahusay. SSS na antas lang naman. Para sa akin, normal lang yan. Susunod si Su Jia Mu Feng. Narito na, ang klasikong trope sa mga nobelang pambabae tungkol sa mga inutil na nagiging kasintahan. Ayon sa orihinal na kwento, malapit na akong magising ang aking talento na sobra kumain. Ang epekto ay kumain ng 1 kilo ng pagkain, at permanenteng magdadagdag ng 1 punto sa lakas. Mukhang astig, pero sa totoo lang, isa lang akong basura. E-level na talento. At pagkatapos ay mapapahiya ako sa harap ng lalaki na si Long Aoshan at ang babaeng si LCH, na magpapawalang bisa sa kasal sa harap ng lahat at magiging katatawanan sa buong lungsod. Hanggang sa ako'y malagutan ng hininga sa kalye. Ang aking gintong daliri, ang aking sistema. Dapat nandito ka na, di ba? Kung hindi ka pa dumarating, talagang mamamatay na ako rito. Haha. Ganyan ang biyena ni Su. Talagang walang kwenta. Ganito kaliit na liwanag. Kitang-kita na basura ang talento. Talagang ikinahihiya kami ng Su. Ding detection, ang host ay nakumpleto na ang paggising ng talento. Opisyal nang na-activate ang feast system. Binabati ang host sa pagkakaroon ng natatanging passive ability na walang hanggan na pagsipsip mula ngayon. May pagkakataon na makakuha ng kakayahan. Alam ko na pagdating nito. Bilang isang tagapaglakbay, dumating man ng huli ang sistema ng gintong daliri. Sistemang tao tayo na walang hanggan na pagsipsip. Ganun pala yon. Ang limitasyon ng talento ng labis na pagkain ay ang kakayahang magjeta. Sa kabila ng lahat, kahit gaano pa man karami ang kayang kainin ng isang tao, gaano ba talaga karami ang kaya niyang kainin? Kung ikukumpara sa ibang mga talento na simple at brutal, ang talento ng labis na pagkain ay talagang walang silbi. Ngunit ngayon, ang sistema ay nagdagdag ng pinakamahalagang bahagi. At kung pagsasamahin ito sa labis na pagkain, maaari kong walang hanggan na dagdagan ang aking lakas sa pamamagitan ng pagkain. Ano ito? Hindi ito pangkaraniwang talento. Ito ay malinaw na pambihirang talento. Resulta ng paggising ng talento ni Mu Feng. Ano itong kakaibang talento? Lumakas sa pamamagitan ng pagkain. Hahaha, gaano kalaki lang ang tiyan ng isang tao, kahit na kumain siya hanggang mamatay sa sobrang busog. Ano namang dagdag na lakas ang makukuha niya? Talagang nakakatawa ako. Nakita mo ba, Zue? Ito ang iyong fiancé. Isang basura na E-level. Hindi nga siya karapat-dapat na magdala ng aking sapatos. Talagang isang ganap na walang silbi. Paano ako magkakaroon ng kasunduan sa ganitong tao? Ikaw, walang silbi. May mukha ka pang tumayo dito. Tingnan mo ang iyong talento. Nawala ng mukha ang pamilya So dahil sa iyo sa antas E. Ako si Suzu, ang panganay na anak ng pamilya So. Ang aking lalaki. Dapat ay katulad ni Chanyu, isang dragon sa gitna ng mga tao. At ikaw. Isang basura na umaasa sa kasunduan ng kasal sa pamilya So. Isang basura na nagising sa talento ng tamad, hindi ka karapat-dapat. Inilalahad ko mula ngayon. Ang kasunduan natin ay walang bisa na. Makinig ka ng mabuti, Mokfong. Ikaw na parasitiko. Sa mga taon na ito, kumakain ka sa pamilya ng So at naninirahan sa kanila dahil lang sa isang nakakatawang kasunduan ng lolo. Sa mata ko, hindi mo pa nga kayang alagaan ang aso namin. Sobrang nakakainis. Ang sobrang kayabangan na ito ay tila lalampas na sa screen. Sobrang taas ng pagtingin sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng may akda. Bakit niya pinili na gawing bida ang babaeng ito na walang isip? At sa huli, nakipagsosyo pa siya sa lalaking mukhang oily na si Zhao Chanyu para talunin ang mga halimaw na sumalakay, maging isang bayani sa buong mundo. Tama, ang pamilya namin, ang So, ay isang nangungunang pamilya ng mga supernatural sa Jiangcheng. Hindi ko maaaring palampasin na ang aking apo. Ay makasama ang isang walang kwentang tao. Zue. Huwag mong paiiralin ang galit sa ganitong maliit na bagay. Hindi siya karapat-dapat. Ito ang presensya ng SSS na talento, mga insekto. Naramdaman mo ba ang agwat sa pagitan natin? Ngayon,
Lumuhad ka. Tapos na. Paano ito posible? Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Nais mo bang maglabas ng regalo para humingi ng tawad? Suzu. Mukhang nagkamali ka ng isang bagay. Hindi ikaw ang nagbabalik ng pangako. Kundi ako, si Mufeng, ang nagbabalik ng pangako ngayon. Hindi ako nagkakamali, di ba? Yung E-level na basura ay nagbabalik ng pangako, panganay ng Su pamilya. Nabaliw na. Sigurado akong nabaliw siya. Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Mufeng, ikaw na walang modo. Ano ang sinabi mo kanina? Bakit, Suzu, hindi ka nakakarinig? Sabi ko, ngayon ay nagbabasura ako ng kasal kay Mufeng. Mufeng, naghahanap ka ng kamatayan. Ginoong Su. Ang seremonya ng pamamaalam na ito ay napakalaki ng kaayusan. Pinahiya tayo ni Mokfeng, pamilya So. Gusto lang niyang umalis ng ganito. Ikaw, puting mata, inalagaan ka ng pamilya So ng maraming taon. Ganito ka lang kami binabayaran. Pinasusukang hiwalayan sa harap ng lahat. Talaga namang ikaw ang magandang manugang ng pamilyang So. Tama nga, katulad ng sa kwento. Bago mamatay ang orihinal na may-ari, naghihintay pa siyang magbago ang saloobin ni Ginoong So. Ngunit hindi niya alam na mula pa sa sandaling nagising ang kanyang talento, wala na siyang lugar sa pamilyang So. Dahil kay Zuwei. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin at kay Zuwei. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, kung hindi. Kaunti lang ang lakas. Maaari nitong baliwalain ang iyong kapangyarihan. Ang SSS na talento ng malanding bida. Medyo may labis na tubig. Humingi ng tawad at magmakaawa. Ikaw pa ba? Anong sinasabi mo? Walang kwenta ka talaga. Muki, naglakas loob kang saktan ako. Ikaw na walang magulang, anak sa labas. Kung hindi ako tumanggap sa iyo sa Su pamilya. Matagal ka ng gutom na naglalakad sa kalsada. At ngayon, may lakas ka pang saktan ako. Mokfeng, naghahanap ka ng kamatayan. Bakit mo gustong makipag-away? Makipag-away. Para sa tulad mong langgam. Hindi ko na kailangan pang makialam. Sa harap ay may kasunduan ng mga may kapangyarihan. Hindi kita maatake. Ngunit maaari kang mamatay sa isang aksidente. Maraming paraan ng pamilya Zhao ko. Sige, hintayin mo ako, Itay. Hindi pwedeng basta-basta siyang makawala, Kuya Chanyu. Hindi pwedeng, gusto kong mamatay siya. Kailangan niyang magbayad ng pinakamabigat na presyo para sa ginawa niya ngayon. Dapat niyang maranasan ng pinakamasakit na kapalit. Huwag kang mag-alala, Zuei. Hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Ang lakas ay masyadong mahina pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay itaas ang lakas. Pagkatapos, magmadali na sa pagkuha ng karanasan. Kahit na maaari namang walang hanggan ang pagtaas ng lakas, ngunit sa ngayon, mahina pa rin ang ating tibay at bilis. Makakuha sana tayo ng kakayahang magpahusay ng tibay o bilis. Zhao Tianyin, Suzu. Mas mabuti pang magdasal kayo. Ang mga mamamatay tao na pinahanap nyo ay kayang tiisin ng isang suntok ko. Nandito na si Xiaofeng. Anong gusto mong kainin ngayon? Boss, lahat ng perang ito ay para bumili ng mga boxed meal. Dapat ito ay mahigit 20 ginto, di ba? Kaya nitong bumili ng 100 na boxed meal. 100 na boxed meal. Ano bang balak niya? SHH, bawasan mo ang boses mo. Ito ang inapo ng pamilya Su. Sinasabing nagising siya sa pinakawalang kwentang antas. Kakayahang labis na pagkasakim. Nagdulot ito ng kahihiyan sa pamilya So. Akala ko sino kaya ito. Ay, siya pala yung itinaboy ng pamilya So. Isang walang silbi at inapo. Tingin mo, mukhang hindi na makaisip ng mabuti. Mukhang gusto niyang mamatay sa pagkain. Ha ha ha. Ihatid ang pagkain sa address na ito. Abandonadong bodega sa silangan ng lungsod. Bodega ni Xiaofeng. Huwag kang magtanong, gawin mo lang ang sinasabi ko. Mabuti, ihahatid ko sa iyo sa loob ng 20 minuto.
Salamat, boss. Huwag mong sabihin sa sinuman ang nangyari ngayon. Masaganang handaan. Magsisimula na. Ito na ba ang kapangyarihan ng I-01? Parang kayang pumatay ng baka sa isang suntok. Talagang kamangha-mangha ang walang katapusang pagsipsip. Ha 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 ha. Kung may sapat na pagkain lang. Ang aking lakas ay walang hangganang lalaki. Sa oras na yon, makikita ni Suzu at Zhao Chanyu, itong magkasintahan na parang aso at pusa, na ang aking E-grade na talento ay sobrang lakas. Siguradong maganda ang magiging ekspresyon nila, di ba? Pa-100 pa nga. Pa-1,000 pa. Nang dahil sa pera, nagastos ko na lahat. Walang pera, walang pagkain, walang paraan para lumakas. Hindi ito pwede. Ang pinakamabilis na paraan para kumita sa mundong ito ay ang pumasok sa mga dungeons. Kahit na ngayon ay level 1 pa lang ako, pero sapat na ang lakas ng 101 puntos para labanan ng mga halimaw sa mababang level na dungeons. Dapat ay sapat na iyon. Tingnan mo, may isa na namang bagong sultan na hindi natatakot mamatay. Naglalakas loob na mag-solo sa Goblin Forest sa first level. Malamang kakagaling lang magising. Hindi alam ang laki ng mundo. Papasok na ako sa dungeon. Ilabas ang ID card para i-check ang level. Haha, level 1 pa rin ang talent ko, level 1 pa rin. Pare, nagpapatawa ka ba? Kahit na ang Goblin Forest ay ang pinakababa na dungeon. Pero hindi ka katulad ng ganitong tamad, na walang silbi na may talento sa pag-angat ng puntos. Magsiuwi ka na at kumain ng iyong pagkain. Huwag mo kaming sayangin dito. Sasabihin ko ulit. Gusto kong pumasok. Bata, bingi ka ba? Sabi ko, kumalis ka. Ikaw, anong nangyayari sa akin? Si Lao Zhang ay level 5 pa o B level. Kanyang likas na lakas ay hindi bababa sa 15 puntos, pero hindi niya mapigilan ng isang bagong E level. Sinala mong mamatay ka. Bitawan mo, bilisan mong bitawan siya. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Makakapasok na, bitawan mo na ako, masisira na ang kamay ko, hey hey. Hey, pare, may usapan tayo. Huwag kang makialam, huwag kang makialam. Pare, nandito ka rin para sa Goblin Forest. Mukhang hindi ka level 1, ah. Hey, pare, sandali lang. Hindi mo naman balak na mag-isa kang pumasok, di ba? Wang Hao, huwag mo na siyang pansinin. Yung bagong pasok na walang pakundangan sa kapalaran. Karapat-dapat lang siya. Isang level lang ang laban. Gubat ng mga goblin. Akala niya sino siya? Si Zhao Chanyu ba? Bro, hindi ako nagbibiro. Bagamat mahina ang mga goblin sa copy ang ito, sila ay nasa grupo. Kung pumasok ka mag-isa, tiyak na mapapaligiran ka at mamamatay. Bakit hindi ka sumama sa amin? Kulang kami ng isang tao sa aming grupo. Mas mabuti kung sabay-sabay tayong pumasok para may magtutulungan. Ang kagamitan at ginto ay hahatiin ayon sa kontribusyon. Ang bagal. Pumasok siya talaga. Sira ulo, talagang sira ulo. Pumasok lang para mamatay. Maghintay ka, hindi lalampas ng 10 minuto. Kailangan siyang pilitin ng sistema na ilabas. O kaya'y nasa estado ng bangkay. Ito ang goblin. Talagang mukhang basta-basta lang. Isang suntok, patay agad. Ding, 10 ay puntos ng lakas, Jinguo. Talagang hindi mo ako binaygo. Dumating ng maayos. Tamang-tama, susubukan ko ang aking hangganan. Kahit isang patak ng pawis, wala. Sobrang dali, parang nagpuputol ng gulay. Tumaas ang antas ng dalawa. Binabati kita sa pagdaan sa Goblin Forest na misyon. Nakuha ang gantimpala sa pagdaan. Ginto dagdag 200. Gamitan. Sira-sirang kutsilyo ng Goblin X5. Haha, mukhang may panggastos na ako sa pagkain ngayong gabi. Ha? Ikaw ay lumabas na. Buhay siya, talagang buhay siya. Kaka-20 minuto pa lang ito. 20 minuto sa pag-iisa sa Goblin Forest. Paano ito posible?
20 minuto. Tumaas pa siya ng isang level. Ito ay E-level na talento. Talagang halimaw ang taong iyon. Sa wakas nakuha ko na ang pera. May pangkain na ako ngayong gabi. Isang bagong talent na E-level na may I-level. Karapat-dapat na bayaran ng Zhao at Su para kunin ako. Para lang pumatay ng ibon gamit ang malaking baril, pero malaki naman ang bayad. Para na rin sa pampalipas oras pagkatapos kumain. Isang suntok lang, tapos na. Kunin ang pera at umalis. Palem, maliit na demonyo. Paano nangyari ito? Akala ko si Zhao Chanyo ay magbibigay sa akin ng masarap na pagkain para magprakti. Pero ito, hindi man lang ito appetizer. Ikaw, may E-level na talento. Paano mangyayari yon? Hindi ka ba E-level na baguhan? Paano magkakaroon ng ganitong lakas ang E-level na talento? Baguhan nga. Baguhan pa rin ako. Pero sino ang nagsabi sa'yo na E-level ang talento ko? Hindi E-level. Imposible, maraming tao ang nakakita sa iyo ng personal. Ang nagising ay E-level na talento. Sa antas na siyam lang. At naglakas loob pang pumatay sa akin. Huwag kang lumapit. Alam mo ba kung sino ang nagpadala sa akin? Kung sakaling may mangyari sa akin, hindi ka palalampasin ng aming prinsipe. Og. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Mukhang matatag ka. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na. Maliban kina Zhao Chanyo at Suzo na mga hayop na iyon, sino pa ang nandyan? Dahil sa sobrang tapat mo, susuportahan kita. Akala mo ako lang. Ganito nga dapat. Isang inutil lang ang ipinadala mo. Sobrang boring naman. Bakit nga ba? Nakapag-iwas ka sa aking mga pangil. Mukhang hindi ka nga inutil sa impormasyon. Pinatay ng bata si Gia. Hindi ka makakalabas sa eskinita na ito ngayon. Suzu, Zhao Chanyu, akala ko nagpadala kayo ng ganitong tanga para lang ipahiya ako. Ngunit ngayon, mukhang talagang gusto niyo akong patayin, kaya tingnan natin kung sino ang hindi makakalabas. Ay, ang aking kamay. Gusto kong umalis. Saktong nakapanood ako dati ng mga nobelang panghuhula. Marami na akong natutunan ng mga teknik sa paglilinis ng ebidensya. Ngayon, hindi ba't swerte na? Tugma ang propesyon. Hindi pa rin sapat. Kailangan kong maging mas malakas ng mas mabilis. Bumalik ka na naman, bata, sa ganitong oras. Boss, sa pagkakataong ito, kailangan ko ng 300 bahagi ng pagkain sa kahon. 300 bahagi. Dapat sapat na ang 300 bahagi para makalagpas ako sa aking hadlang. Ito na ang ganap na bagong kapangyarihan. Nakumpleto na ang pagload ng mga katangian. Ang kapangyarihan ay umabot na sa higit sa 500 puntos. Ngayon, mas malakas ako kaysa dati ng ilang beses.
Sobrang lakas. Sa lakas ko ngayon. Muli akong babalik sa mga unang antas na dungeon. Talagang sayang ng oras. Hindi na ako nasisiyahan sa Goblin Forest. Lahat ng mga dungeon sa Jiangcheng na mas mababa sa level 10, nandito na ako. Siya na naman, nag-iisa. Bagong Solta, hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa, papasok para mamatay. Nakapag-clear na ng dungeon. 3 minuto. Nakapag-clear ng solo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pumasok na naman siya. Nasa level 4 na liwanag. Yung sinasabing upgraded na halimaw, hindi ba siya yon? Narinig kong hindi siya kailanman nakikipag-team. Nag-iisa siyang pumapatay sa lahat ng mabababang level na dungeon. Parang kumain at uminom lang. Talagang halimaw ang halimaw. Wang Hao, kumapit ka, malapit nang maubos ang buhay niya. Ha? Ang taas ng depensa nitong tao na ito, hindi ko talaga mapuputol ang depensa gamit ang skills ko. Lao Zhang. Tapos na. Naharang nitong baboy na ito ang daan. Ikaw yun, kapatid. Tumakbo ka, ito ay isang elite na halimaw. Kuya, sandali lang, ang galing mo. Siguradong magwawagi ka sa Pinnacle Tournament ng Jiangcheng. Kuya, narinig mo ba? Pinnacle Tournament ng Jiangcheng. Wala akong interes. Ha? Umalis na siya ng ganito. Ganyan ba talaga ang ugali ng mga magagaling? Hindi ko kayang bitawan ng ganitong kalaking hita. Level 10 na dungeon, lair ng mga demonyong lobo. Ding, binabati ang host, umakyat sa level 10. Na-detect na umabot ang host sa level 10. Nagsimula nang mag-upgrade ang sistema ng Taotay. Nakatapos ng pag-upgrade, naka-unlock ng bagong kakayahan, katawan ng gutom. Sabay na walang hanggan ng paglago ng lakas at katawan. Kumain ng 1 kilo ng pagkain, bilang karagdagan sa pagdagdag ng 1 puntos ng lakas, dagdag pa ng 1 puntos ng katawan, sabay na walang hanggan ng paglago ng lakas at katawan. Ibig sabihin, ang aking depensa at buhay ay walang talo na. Dumating ka sa tamang oras. Tama lang na ikaw ang subukan ko sa aking bagong kakayahan. Hayaan mong makita kung gaano ka-absurd ang aking depensa ngayon. Kikilitiin kita. Aking turno na. Mukhang nagiging interesante ang bagong tuktok na laban. Hindi ko na kaya, hindi ko masira ang depensa ng taong ito. Mauubos na ang aking mana. Kung magpapatuloy pa tayo ganito, lahat tayo mamamatay dito.
Ay! Laolin. Tapos na. Kuya, tumakbo ka na. Huwag kang lumapit, ito ang final boss na level 10. Hindi mo kaya talunin, magmadali ka na. Bakit siya ulit, ang ingay naman? Kuya, mabilis, umalis ka na. Nakaligtas tayo. Ah, guro, pakisuyo, tanggapin mo akong estudyante. Simula ngayon, ikaw na ang aking tunay na guro. Saan ka man pumunta, susunod ako. Gagawin kong lahat para sa'yo. Maglalagay ako ng tsaa at tubig. Hindi ko kailangan. Bibili ako ng pagkain. Ano man ang gusto mong kainin, makakabili ako. Sapat na sapat. Lahat ng tao na ipinadala ng binata ay nawawala na. Nawawala. Ayon sa alituntunin, dapat silang magulat sa loob ng araw na iyon. Ngayon, maraming araw na ang lumipas. At nagsimula ng kumalat ang mga chismis. Si Mufeng ay patuloy na nag-iisa sa mga mabababang dungeons. Napakabilis niyang mag-level up. Tinatawag siyang monster sa pag-level up. Monster sa pag-level up. Bastos na may E-grade na talento, karapat-dapat ka pa bang tawagin ganon? Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Hindi pa nga kayang soulless yunan ng isang bagong nagising na basura. Chanyu, huwag kang magalit. Hindi karapat-dapat na magalit sa ganitong klase ng buhay, Mufeng. Paano ka pa nga buhay? Chanyu, sa tingin ko hindi ganon kasimple ang nangyari. Gaano kalala ang isang E-class na talento? Isipin mo, paano siya nakalakas na makapag-assert sa isang seremonya ng paggising. Sa harap ng lahat, tinanggihan niya ang kasal sa akin. Anong klaseng walang kwentang tao ang meron niyan? Ang ibig mong sabihin ay, siguradong may tinatago siya. Baka sa seremonya ng paggising. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. O baka nakakuha siya ng isang pambihirang pagkakataon. Kung hindi, paano mo maipapaliwanag na nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon laban sa mga mamamatay tao? Pambihirang pagkakataon. Nakatagong lakas. Oo, tiyak na ganito nga. Hindi siya umubra dahil sa lakas, nagsisinungaling siya. Isang insekto ang manggahas na magpakitang gila sa harap ko. Umupo ka na. Gusto kong malaman ng lahat tungkol sa kanya. Anong mga dungeon ang napuntahan niya? Sino ang mga nakasalamuhan niya? Anong mga bagay ang nabili niya? HMPH, gusto kong personal na hilahin ang lahat ng lihim niya. Isa-isang ilalabas ang mga ito. Gusto kong personal na alamin ang lahat tungkol sa kanya. Isa-isang hinuha ang lahat ng lihim. Ginoo. Chanyu. Hindi karapat-dapat na magalit sa ganitong inutil. Isang inutil na nakabawi sa akin. Isang profesional na mamamatay tao na ipinadala. Ito ay isang hamon. Isang hamon sa akin, si Zhao Chanyu. Sigurado may sikreto siya na hindi natin alam. Hanapin natin siya. Pwede rin natin siyang patayin. Nalaman ng binata. Gamit ang intelihensya ng pamilya Zhao. Nalaman namin kung saan napunta ang lahat ng pera niya. Lahat ng pera niya ginastos niya sa pagkain. Sa pagkain ginastos niya lahat ng pera niya. Talagang isang gutom na tao na hindi pa nakakita ng mundo. Hindi tama. May mali. Sobrang pagkain. Naiintindihan ko. Chanyu, ano ang naiintindihan mo? Ang kanyang lihim. Nakatago sa pinakamasamang talento niya. Pumunta upang makita ang aking ama. Ang huling oras na ito, bakit ang bilis-bilis ng lahat? Tungkol kay Mufeng ang ama. May malaking natuklasan ako. Isang E-level na talento na ulila. Anong klaseng natuklasan ang meron? Ang ama niya ay itinuturing na basura ng lahat. Ang kanyang talento sa labis na pagkain ay may problema. Nalaman ko. Na ginastos niya ang lahat ng pera sa pagbili ng napakaraming pagkain. Duda ko na ang kanyang lakas ay nakuha mula sa pagkain.
Isang E-level na talento. Kaya mong maging malakas sa pamamagitan ng pagkain. Chanyu, parang nalito ka dahil sa isang langgam. Mas mabuting maniwala ang ama na totoo ito, kaysa hindi ito totoo. Napakakakaiba ng kanyang pag-unlad. Ito ang tanging paliwanag. Kung patuloy siyang pababayaan, tiyak na magiging malaking problema ito para sa atin. Isang potensyal na banta. Talagang hindi na kailangang umiiral pa. Dahil ang pinagmumulan nito ay pagkain. Ang ibig sabihin ng ama ay, putulin na ang kanyang ugat. Ipagbigay alam na. Simula bukas, sa buong Jiangcheng. Lahat ng mga supplier ng pagkain, bawal magbenta ng kahit isang butil ng bigas o 2 dahon ng gulay sa isang tao na ang pangalan ay Mufeng. Gusto kong makita kung paano makikipaglaban ng isang walang silbi na umaasa sa pagkain. Nagutom pa sa akin, Zhao Jia. Boss, pareho pa rin ang sitwasyon. Magsimula tayo sa 300 na bahagi ng boxed meal. Kapatid, ikaw ay. Hindi ko kayang gawin ang negosyo na ito. Bakit hindi ko magawa? Anong nangyayari? Siguro ay dahil kulang ang pera. Sapat na ba ito? Hindi tungkol sa pera ang batang ito. Talagang ayoko lang ibenta sa'yo. Ayoko talaga. Ito ay sa Zhao family. Nagbigay ng babala ang pamilya Zhao. Lahat ng nagbebenta ng pagkain sa Jiangcheng. Sino mang magbenta sa iyo ng kahit isang butil ng bigas o isang piraso ng gulay, ay laban sa pamilya Zhao. Kapatid, ako'y isang maliit na negosyante lamang. May mga nakatatanda at mga bata akong inaalagaan. Hindi ko kayang makipag-away sa pamilya Zhao. Mabilis kang umalis na. Huwag mo na akong isama. Pamilya Zhao. Ito ay para putulin ang aking kabuhayan. Gusto kong makita. Kung ang pamilya Zhao ay talagang may kapangyarihan dito sa Jiangcheng. Oo, pasensya na Ginoo. Sira ang sistema ng aming tindahan. Hindi kami makapagbayad. Ginoo. Pasensya na po. Ang aming restaurant ay puno na ng mga reserbasyon para sa susunod na taon. Pati mga nagtitinda sa tabi ng kalsada ay ayaw akong pagbentahan. Parang pinipilit ako ng pamilya Zhao na mapahamak. Umupo at maghintay na mamatay sa gutom. Akala mo makukulong ako dahil sa pagsasara ng pagkain. Kailangan ko ng pagkakataon. Isang pagkakataon na makita ng lahat, ng pagkakataon na ipakita ang tunay kong potensyal, isang pagkakataon na hindi basta-basta magagalaw kahit ng Zhao family. Ay, tingnan mo. Hindi ba yung upgrade monster na yon? Teka, siya nga. Sabi nilang nakasakit ka sa Zhao family. Ngayon, hindi ka na makakain ng kahit anong pagkain. Dapat mamatay na ang halimaw na ito. Ako, si Mufeng ay narito upang maghain ng isang pampublikong hamon sa asosasyon ng mga espesyal na kakayahan para sa listahan ng mga naghahamon. Hamon ni Mufeng. Antas I0, piliin ang iyong target na hamon. Antas 15 na dungeons. Lupain ng mga patay. Hamon Mufeng antas 10. Layunin ng hamon, antas 15 na dungeons lupain ng mga patay. Nakalock ang hamon, hindi maaalis. Tapos na, wala na talagang pag-asa ang batang ito. Naka-offend sa Zhao family. Ito ay nagiging baliw. Gusto ng isang mabilis na kamatayan. Malaking balita. Talagang malaking balita. May isang bagong level 10 na tinatawag na Mufeng, na gustong makipaglaban sa Undead Dungeon. Anong nangyayari? Bakit ganito ka walang disiplina? Si Mufeng ito, yung si Mufeng. Yung walang kwenta. Namatay sa isang amoy na kanal. Nadiskubre ba siya? Open niyang tinawag ang Dead Spirit Cave. Sa level 10 lang. Nag-isa niyang nilabanan ng 15 level na Dead Spirit Cave. Anong sinasabi mo? Ngayon, ang buong syudad ng Jiang ay nagkakalat na tungkol sa mga supernatural.
Si Mufeng, ang amoy na insekto, akala niya kaya niyang labanan ang langit. Sa ilalim ng libingan ng mga multo. Pagpasok ng level 10, mamatay ka na. Gusto niyang mamatay, papayagan namin siya. Ipapadala ang utos. Dalhin ang lahat ng mga anak ng pamilya Zhao na maaring tawagin. Lahat sila. Masyado bang malaki ang ganitong laban, Ginoo? Gusto kong makita ng lahat sa Jiangcheng. Kung paano pinunit ng mga patay ang aking maliit na mahal, na naglakas loob na lumaban sa akin. Naiintindihan, aayusin ko na ang convoy. Kung mamatay siya ng masyadong mabilis. Masyadong mura ba siya para sa kanya? Mag-alala ka lang. May paraan ako para mapalungkot siya ng husto. Umalis na tayo. Ito ang libingan ng mga multo. Basta malapit ka lang, ramdam mo na ang malamig na hangin. Tingnan mo, ang karawahe ni Zhao. Ang ganda ng karangya nila. Nasaan na ang cute na yon? Hindi pa dumating. Hoy, hindi ba't ito ang ating upgraded na halimaw? Bakit? Nawala na ang supply mula sa pamilya Zhao ko. Kaya't kailangan mong mag-isip ng ganitong paraan para sa kamatayan. Chanyu, huwag mong sabihin yan. Baka gusto lang niyang subukan. Ano kaya ang pakiramdam na kinakain ng mga multo, haha? Mokfong, napag-isipan mo na ba? Pagpasok mo, hihiwin ka ng mga multo doon, pires-piraso. Sa huli, wala nang matitirang buo na buto. Nagsisinungaling kayo. Ang kuya ko hindi papatay-patay lang. Saan nang galing yang asong gala? May karapatan ka bang magreklamo dito? Umuwi ka na. Kung tapos ka na, umalis ka na. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Tumigil ka dyan. Ikaw, maliit na cute na hindi natatakot sa panganib. Ha? Oh. Haha, patay na tayo. Ito ang libliban ng mga multo. Medyo may ambience naman. Marami talaga sila. Tamang-tama para mag-ehersisyo ng katawan. Patay. Sino ang mortal? Bakit ka pinapayagang pumasok sa aking teritoryo? Mamatay.
Tamang-tama, subukan ang aking kasalukuyang hangganan. Bawal na lugar. Ikaw. Sobrang ingay. May nakatagong espasyo sa kopya. Sampung libong taon na. Ikaw. Ang unang nakapagpabagsak sa bantay ng hari. Natagpuan ang lugar na ito. Magaling ka. Saan ito? Ito ay isang lihim na lugar ng mga masasarap na pagkain. Ito ang lugar ng pamana ng aking Panginoon. Masarap na pagkain. May kaugnayan ba ito sa aking sistema? Nais makuha ang pinakapanghuli na gantimpala. Kailangan mong dumaan sa 3 pagsubok. Anong gantimpala? Ang bagay na pinakakailangan mo ngayon. Ang pinakakailangan ko ba ngayon ay pagkain? Tinatanggap ko ang pagsubok. Magandang mabuti. Kaya't ang unang pagsubok. Pumunta. Unang bilang. Pagsubok ng lakas. Itataas mo ito. Bituin ng ginto. Magaling. Ang batong ito ay nilikha mula sa purong bakal. Mas mabigat sa 10,000 libra. Karaniwang antas ng lakas ng mga may kakayahang espesyal. Kahit na buong lakas, hindi ito makakagalaw ng kahit kaunti. Ganito. Ikaw. Nagawa mo na ba ito? Nagawa. Na. Ikalawang round. Pagsubok sa tibay. Tanggapin ang pagsabog ng agos. Oras ng pag-aalay ng insenso. Huwag umatras. Huwag magdepensa. Ang lakas ng elemento ay sisira sa mga buto at kalamnan. Susunugin ang kaluluwa. Ang karaniwang tao ay masasaktan kapag nahawakan. Halika na. Medyo mainit na. Kakaiba, kanina sa yungib, medyo malamig. Tapos na. Ikaw. Ano ka ba talagang uri ng halimaw? HMPH. Panahon na para sa ikatlong round, di ba? Ikatlong round. Pagsubok sa labanan. Talunin mo siya. Ito ang bantay na puppet na iniwan ng may-ari. Mayroon. Medyo matibay. Natatamaan ang kamay ko ng bahagya. Ang paraan mo para makalusot. Ganap na lakas. Ganap na katawan. Walang kasanayan. Walang palamuti. Naiintindihan ko na. Ang iyong daan ay kakaiba. Ito ang gantimpala na iniwan ng amo. Singsing ng imbakan. Iyan ay sayo na. Ang panloob na espasyo ay humigit kumulang 10,000 kubikong metro. Pwede mong ilagay ang mga bagay ayon sa gusto mo. Hindi iniintindi ang bigat. Lalagyan ng mga gamit. 10,000 kubiko. Sapat na para punuin ang isang maliit na bundok. Kapag antok na, may unan kang maaasahan. Hindi mo na kailangang mag-alala kung saan ilalagay ang pagkain. At kahit na patuloy na harangan ng pamilya Zhao ang aking pinagkukunan ng pagkain sa Jiancheng, maaari ko pa rin gamitin ang singsing na ito para bumili sa ibang lugar. Ang paraan ng iyong paglaki ay nagpakita sa akin ng ibang posibilidad. Hindi kinakailangan ng komplikadong kasanayan para sa kapangyarihan. Umaasa akong makakatulong ang singsing na ito sa iyo na makapaglakbay ng mas malayo, malapit nang maubos ang enerhiya ng lihim na lugar.
Kailangan ko ng matulog. Dapat na akong matulog. Sandali lang. Sino ang iyong amo? Ito ba ay sistema ng tao, Tay? Singsing ng imbakan. Zhao Chanyu. Suzu. Ang inyong pagsasara ay natapos na dito. Ngayon, panahon na para sa akin na makabawi. Ilang oras na? 4 na oras na ang nakalipas, Ginoo. Chanyu. Sabi ko na nga ba? Yung cute na yon, papasok lang ay parang nagbigay ng buhay sa kamatayan. 4 na oras. Sapat na para sa mga kaluluwa sa loob na kainin siya hanggang sa wala nang matira. Ginoo, narinig ko na sa ilalim ng libingan ng mga patay ay may isang uri ng aswang na gustong-gusto niyang unti-unting hiwain ng mga buhay na tao. Una niyang kinakain ng mga internal na organ. Pagkatapos ay kinakalabit ang mga buto. Haha. Ang sama, pero sa totoo lang, nakabuti pa ito sa kanya. Na namatay ng masaya, masakit. Hindi pa ito sapat. Ang manghamak sa akin, si Zhao Chanyu, sa harap ng lahat. Ang mang-provoke sa pamilya Zhao, ay ganito na lang ang kamatayan. Sobrang mura para sa kanya, huwag kayong magbula, ang kuya ko. Siguradong buhay pa siya. Umalis ka na, dito lang ang karapat dapat kang magsalita, hindi maliit na bata ang kuya ko, kaya niyang lampasan ang lahat ng mababang antas na libro niya, lampasan ng mababang antas na libro, at ano pa. Dito ang libingan ng mga kaluluwa, isa siyang basura na level 10. Pagpasok mo, para kang pagkain ng mga kalaban, palagi mong sinasabi na Big Brother, gusto mo rin pumasok para samahan siya, ako. Si Zoe. Bakit ka makikipag-away sa ganitong maliit na karakter, yung kuya mo? Sigurado akong naging dumi na siya ng mga patay. Kung talagang nami-miss mo siya, bakit hindi ka nalang pumasok at hanapin siya, hahaha. Dahil patay na si Mokfeng. Dapat bang magdiwang tayo? Magdiwang. Chanyu. Bakit hindi tayo ngayong gabi pumunta sa pinakamagandang hotel sa Jiangcheng para sa isang salo-salo? Hahaha, oo. Sige, ayon kay Zoe, ngayon gabi. Sa Jiangcheng Grand Hotel, ako, si Zhao Chanyu, ang magbubok ng buong lugar, lahat ng nandito. Bawat isa ay isang bilang, sali kayo lahat. Ginoo, ang galing mo. Dapat nang magdiwang. Magdiwang tayo sa isang maliit na mahal na walang alam sa kamatayan, sa wakas ay nawala na siya sa mundong ito. Hintayin nating matapos ang salo-salo, papapasukin ko na sila. Tingnan natin kung makikita natin ang mga alaala ng munting mahal natin. Baka may magamit pa yung lihim niya. Ang talino mo talaga, Chanyu. Oh, anong selebrasyon? Pwede ba akong sumabay kumain? Wow, kuya. Alam ko na. Alam ko na wala kang problema, napakabuti. Mufeng. Anong mga mababang uri ng paraan ang ginamit mo? 15th level dungeon sa lugar ng mga patay. Sa isang cute na E-level talent tulad mo, hindi mo ito kayang tapusin. Makalusot. Chanyu. Sobrang taas ng tingin mo sa kanya, haham. Sa tingin ko, naghanap lang siya ng sulok at nagtatago ng ilang oras. Parang isang daga na nagtatangkang makaligtas. Ngayon nakikita natin na aalis na tayo. Saka lang siya makalabas ng dahan-dahan, sobrang ingay. Anong klaseng tingin yan? Nagtatanong ako sa'yo. Ah, tingnan mo yan. Ano yan?
47 minuto. Single player natapos ang Undead Dungeon. Itong record. Mas mabilis ng halos 3 oras kumpara sa naunang record. Unang kasaysayan. Nabago niya ang pinakamataas na record ng lahat ng kopya sa Jiangcheng. Kapatid, ang galing mo talaga. Unang kasaysayan Imposible, hindi ito posible. Siguradong sira ang batong ito. Siya ay isang cute na may E-level na talento. Paano siya makakapag-isa sa pag-clear ng level 15 na dungeon? Sira ang bato. Kaya subukan nyo. May mga tao na laging iniisip na kapag nagising sila ng SSS level na talento, sila na ang mga paborito ng langit. Sa totoo lang. Sila ay parang pulakan na nakaupo sa balon na tumitingin sa langit. Ming. Naghahanap ka ng kamatayan. Bakit? Kapag hindi mo masabi, kailangan mo na makipag-away. Ginoong Su. Ang lalaking hinahanap mo. Maliban sa pagiging galit na walang magawa, ano pa ang kaya niyang gawin? Huwag kang magyabang. Kuya Chanyo, ayaw ko lang makipag-argue sa isang cute na katulad mo. Cute. Sino ang nag-iwan ng record na ito na pinakamataas sa kasaysayan? Sino ang gumawa nito? Ako ang cute. Ano naman kayo? Sobrang sakit ng sapantaho ko sa mukha, SSS na antas ng talento. Pinadapan ng antas E. Kanina, sinasabi pa na cute siya. Ngayon, hindi na makakita ng kahit anong anino ng cute. Hintayin mo lang. Hintayin mo. Sige, okay lang. Naghihintay ako para makita kung ano pang mga trick ang meron kayo. Aalis na ako, kakain na. Sige, Fangge, alam ko may bagong bukas na buffet na inihaw. Ako ang taya ngayon. Hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Buffet. Anong kakainin sa selo-salo? Kumakain ng sarili niyang nahulog na mukha ahahaha. Ahahahahaha. Kuya Chanyo, nakita mo ba? Yung cute na yon. Paano siya naglakas loob na ganyan sa akin? Zui. Ayaw ko nang makita siya ulit. Ayaw ko na siyang makita kahit isang araw, na nagmamalaki at nagmamagaling. Pumunta ka na at patayin siya. Agad-agad, patayin mo siya. Akala mo wala akong paghahanda. Matagal ko nang. Hinihingi ito sa aking ama. Ang pinakailit na assassination team ng pamilya Zhao. Nasa daan na ang anino. Ngayon ang kanyang kamatayan. Kapatid na Wind. Hindi mo ba napansin, yung mukha ni Zhao Chanyu? Parang itim na kawali. Haha. Sobrang nakakatawa. Kakapan pa lang ito. Tara, Kuya Wind, ako na ang bahala sa gastos. Kailangan nating mag-celebrate ng bongga ngayon. Masarap ang buffet na ihaw. Pero sa ngayon, hindi pa pwedeng malaman ng iba ang buff ko. Umalis ka na muna, may inaasikaso pa ako. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pagkain? Muki, Ginoo Muki, bakit ka nandito? Pumasok ka na. Naalala ko na hindi mo sinabi. Kahit mamatay ka sa gutom, hindi mo pa rin gagawin ang negosyo ko. Ginoong mo. Kayo'y may malaking puso. Lahat ay mula sa pamilya Zhao. Sila ang nagpilit sa amin. Kami ay isang maliit na negosyo lamang. Sino ang magtatangkang makagalit sa kanila? Ginoong mo, narinig namin ang inyong mga tagumpay ngayon. Kayo ang tunay na henyo. Gaano karaming pagkain ang kailangan mo sa hinaharap? Pinaghandaan namin ito para sa iyo. Pinakamababang presyo sa buong lungsod. Lahat ng pagkain sa buong Jiangcheng. Kaya mo bang bayaran? Sa wholesale market ng grain and oil sa West City, gusto ko ng 100 toneladang bigas. Ipadala sa warehouse no. 3 sa suburbs. Ito ba ang meat processing plant sa timog ng lungsod? Kailangan ko ng 10 toneladang malamig na karne. Oo. Nandoon pa rin sa bodega. Zhao Chanyu. Suzu.
Ang pinakamalaking sandalan ninyo ay ang paggamit ng kapangyarihan para putulin ang aking daan sa buhay. Sayang. Masyado kayong maliit ang pananaw. Masyadong maliit. Mula ngayon, mataas ang langit, malaya ang mga ibon. Itong sistema. Talagang makapangyarihan. Naghintay ako dito ng matagal. Sa wakas, nagpa siya na rin lumabas. Mukhang payat at itong batang ito. Talagang kayang alisin ang napakaraming mamamatay tao. Si Zhao Chanyo ay naglaan ng malaking halaga para patayin ako. Talagang nag-invest siya ng malaki. May utang na loob ang ulo ni Zhao. Kukunin ang iyong buhay. Level 30. Mukhang talagang nagmamadali ang pamilya Zhao. Hindi kailangan malaman ng patay ang ganito karami. Ang 30 level na mandirigma na nasa labas ay isang tao rin. Kasama si Zhao Chanyo na ganitong ka-cute. Sayang. Matapang ang dila. Ang host ay kumakain ng pagkain. Ding, ang host ay kumakain ng pagkain, nadadagdagan ang lakas ng 12. Lakas ng katawan nadadagdagan ng 12. May kakaiba sa batang ito. Masarap ang lasa. Walang muwang na bagay. Saan mang dako ng mundo? Tingnan natin kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. Imposible. Hindi ba kayang sirain ng aking basag na kutsilyo ang depensa? Ang katawan niya ba ay isang halimaw? Ano ka ba talaga? Ang lakas ng panggigil. Mukhang masyadong mahina. Huwag kang lumapit. Alam mo ba kung sino kami? Kami ay tao ng Zhao. Zhao. Ang pinatay ay mga tao ng Zhao. Bitawan. Bitawan mo ako. Sino ang nagpadala sa inyo? Si Zhao Chanyo ba? Hindi. Si Ginoong Pamilya. Si Zhao Ling yun. Mukhang. Napatay ko ang maliit. Yung matanda naman di makaupo ng maayos. Hindi solusyon ang palaging tinatanggap na suntok ng ganito. Kahit pagaano pa ako kalakas. Ang Zhao ay parang mga langaw. Patuloy na magpapadala ng mas malakas na kalaban para guluhin ako. Kailangan ko ng isang pagkakakilanlan. Isang bagay na magbibigay sa akin ng, kahit ang buong Jiangcheng ay hindi basta-basta pwedeng galawin ang aking pagkakakilanlan. Ang pasibong pag-unlad ay masyadong mabagal. Panahon na para tumindig sa harap. Ha? Mukhang maganda ang entablado na ito. Anong ginagawa mo? Nagpaparehistro para sa bagong kompetisyon sa tuktok. Ibigay mo ang mga dokumento. Labis na pagkain, level na talento. Magandang tapang, maliit na kapatid. Sige, kung gusto mong maging panggagatas, susuportahan kita. Narito, iyong preliminary round, Zone Sham. Isang paalala. Ang preliminary round ay isang labanan ng daan-daang tao. Kailangan mong maging maingat sa ganitong E-level na talento. Huwag sanang mamatay sa loob ng 10 segundo, maging katatawanan iyon. Salamat sa paalala.
Anong pinapakita mo? Anong pinapakita? Isang walang silbi. Abala si Shaoli. Ay, Direktor Wang, hindi abala, hindi abala. Kakatapos ko lang sa isang walang silbi na gustong umangat sa kompetisyon, na umaasang makilala. Sandali, ano pangalan ng taong iyon kanina? Mukhang ang pangalan niya ay Mok Feng. Anong nangyari, Direktor? Isang basura lang na may E-level na talento. Si Mok Feng ang nag-iisang nakabasag ng record sa Necropolis. Si Mok Feng. E-level na talento. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sa panahong ito, kahit anong basura ay nagtatangkang sumali. Isa pa siyang tinatawag na labis na pagkain. Parang panggagago lang itong kakayahang ito. Ha ha ha, Kuya Chanyo. Tingnan mo, yung basura ay nandito pa, HMP. Isa lang siyang payaso. Baka akala niya dahil sa pandaraya ay nakalusot siya sa libingan. Kaya umangat na siya. Isa lang siyang E-level na kakayahan. Paano ka naglakas loob na makipagkumpetensya sa parehong arena kay Kuya Chanyo? Ngayon, ikaw ay isang 20 level na malakas na tao. Ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa kabataan ng Jiangcheng. Yung klase ng basura, hindi man lang karapat-dapat na magdala ng iyong sapatos. Ang paglahok sa laban ay parang pagdadala ng kahihiyan sa sarili. Huwag ganyan, Zue. Bigyan mo ang basura ng pagkakataong tumingin sa atin. Isang paraan na rin ng pagiging maawing ko. Nakakakilig na sandali. Opisyal nang nagsimula ang premyo ng Jiangcheng New Rising Peak Tournament. Simula na ang laban. Ang basura sa E-Class ang unang haharapin mo. Huwag mong akalaing makakalusot ka sa pamamagitan ng Dead Spirit Cave. Lumayas ka na. Sabay-sabay tayong labanan. Unahin nating matanggal siya. Sama-sama tayong sumugod. Unang alisin siya. Talagang pinapahalagahan mo ako. Tingnan mo ang basurang iyon. Sinasalakay na siya. Ito ang kahihinatnan ng kanyang kayabangan. Ang daming atake. Siguradong magiging laman siya ng karne. Kung makayanin man ng E-level na talento na ito ang isang segundo kahit na may kakayahan siya. Namang insulto kay Kuya Chanyu. Hayaan siyang malaman kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Ang ganitong basura ay nagiging sagabal lang sa hangin. Hindi ito posible. Ang buong lakas ko ay hindi man lang nakabasag ng kanyang damit. Kayo, mga skill ninyo. Mukhang pangkuskus lang. Mananalo si Mufeng sa ikasyam na distrito. Isang sipa lang, lahat ng nasa ibabaw ay talo. Mufeng. Linfeng. Mga basura, mga walang kwentang basura. Paano kaya si Tian Yu, kuya? Tumahimik ka. Si Ang, siya yung Muki. Yung naglilinis ng lugar. Mukhang wala namang espesyal dito.
Siguradong gumamit siya ng mga mapanlinlang na kakayahan. Para lang sa isang grupo ng mga walang silbi. Sa harap ng tunay na henyo, wala siyang pagkakataong makapaglabas ng kamay. Manlalaro si Liang, binabati kita sa iyong pag-akyat. Ito ang iyong unang opisyal na laban, ang kalaban ay si Mu Feng. Talagang tinutulungan ako ng langit. Saktong-sakto, ako ang magtatapos sa katangahan na ito. Mga ginoo at ginang, natapos na ang mga kwalifikasyon. Ngayon, tayo'y maghanda para sa mas kapanapanabik na opisyal na paligsahan ng eliminasyon. Unang laban, ipinapakilala ang ating henyo mula sa Li family sa Jiangcheng. May A-grade na talento sa Windblade. Liang. Kuya Chanyo, narinig ko na tungkol kay Liang. Napaka-strong niya. Yung walang silbi, tiyak na mamatay na, isang tanga na umaasa sa lakas para manalo. Kapag nakatagpo siya ng tulad ni Liang na may kasanayan, tiyak na matatalo siya. At ang kanyang kalaban, ay isang E-level na may talento. Na nakapasok sa susunod na round sa isang nakakagulat na paraan. Ming. Ako ay mula sa Li pamilya ng Jiangcheng. HMPH. Ang bilis ng pagpatay, ang gwapo. Anong napakalakas na kapangyarihan ito? Napakalinis na kapangyarihan. Napakabagsik na pagsabog ng lakas. Mukhang hindi pangkaraniwan ng manlalaro na ito, si Direktor Liu. Hindi lamang hindi pangkaraniwan. Ahensya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa manlalaro na si Mu Feng. Ihanda mo ito agad. Kailangan kong makita ito kaagad. Kainin mo ang isang suntok ko. Tagumpay si Mu Feng. Mas malakas ka pa. Kahit hindi tumama, sayang lang. Tikman mo ang aking sumasabog na apoy. Panalo si Mu Feng. Isa na namang suntok. Sobrang lakas, isang suntok lang. Ito ang tunay na lakas na walang katapat. Kuya Chanyu, huwag magalit. Swerte lang siya. Swerte. 6 na sunod na panalo, isang suntok sa bawat laban. Sabihin mo sa akin na swerte lang ito. Siguradong gumamit siya ng ilang ipinagbabawal na teknik. O may dala siyang mahiwagang bagay. Ano man ang ginamit niya. Hindi siya dapat manalo ulit. Kailangan nating maghanap ng paraan para alisin siya kung hindi. Mu Feng, paano ka naging ganito kalakas? Paano mo nagawa yon? Hindi ito posible. Sa susunod na laban sa quarterfinals, si Mu Feng ang makakalaban ng henyo ng Liu pamilya mula sa Jiangcheng. S-level na talento. Si Liu Zihao, ang may-ari ng Tiger siya. Ang mga walang kwentang tao sa pamilya Liu, hayaan na lang natin silang subukan ng lakas ni Mu Feng. Sang-ayon si Tian Yu kuya. Matagal nang hindi magkaintindihan ng pamilya Liu at ang Zhao namin, mas maganda kung mag-away sila ng mag-isa. Si Mu Feng, di ba? HMP, narinig ko na palagi mong nilalampasan ang kalaban gamit ang isang suntok. Sayang, ang nakaharap sa'yo ay ako. Ang tigre ng pamilya Liu. Ay espesyal na kumikilos laban sa mga tulad mo na puro lakas lang. Tapos na ba ang mga walang kwentang sinasabi? Naghahanap ka ng kamatayan. Sumani bang tigre? Unang anyo, paghahati ng lupa.
Kaya mo bang tiisin ang katawan na ito na parang bakal? Talagang hindi sayang ang pagpunta dito ngayon. Nabuksan ang aking mga mata. Ikalawang paraan, pagsabog ng bundok. Ang datos ng lakas ni Liu Zihao ay inilabas sa test. Para siyang tinamaan ng ilang toneladang bigat. Hindi ba't siya ang pinakamatindi? Walang sira kahit isang hibla, walang punit na balat. Ganong katibay ang kanyang pagtutol. Paano pwedeng mangyari yan? Ikatlong paraan. Tigre ng hari, ang sigaw ng pagbawi. Buksan ang proteksyon ng ring para maprotektahan ang mga manunood. Mamatay ka na. Hindi pwedeng mangyari yan. Ako na ang susunod. Ha? Nanalo si Mufeng. Lahat ng Leo ay mga walang silbi. Si Kuya Chanyo, nanalo na naman siya. Ginoong Mufeng, magpahinga ka muna dito. Susunod na round, si Zhao Wu na. Opo, Ginoo. Mufeng, dito na nagtatapos ang iyong swerte. Susunod na laban, ang semifinals. Ito ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat na makipaglaban sa kampyonato ng paligsahan ngayon. Isang panigay ang E-class na talento na nagbigay ng maraming himala. Mufeng. At ang kalaban niya ay isang misteryosong manlalaro mula sa Zhao family. May-ari ng S-class na talento at matinding labanan. Na may antas na 20. Zhao Wu. Hindi ko pa naririnig si Zhao Wu. Kailan naging ganitong tao ang pamilya Zhao? Mas mataas pa sa 20 na antas kaysa kay Zhao Chanyu. Kuya Chanyu. Itong si Zhao Wu. Siya yung patay na sundalo na lihim na sinanay ng pamilya Zhao, di ba? Tama, si Zhao Wu ay tumanggap ng pinakamasakit na pagsasanay mula pagkabata. Ang talento niya ay nasa pinakamataas na antas, S-level. Narinig ko na para masiguro ang tagumpay. In-injection pa niya ang blood burning potion bago ang laban. Blood burning potion. Kaya nitong agad na maubos ang lakas ng buhay, at magpapalakas ng 3 beses. Ang kapalit ay tiyak na kamatayan pagkatapos ng laban. Si Mokfang ay tiyak na mamamatay ngayon. Blood burning potion. Ginamit na ang lahat ng ipinagbabawal na gamot, tagang walang pinipiling paraan ng pamilya Zhao para patayin ako. Nagsimula na ang laban. Ha? Naitaboy si Mufeng. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong umatras si Mufeng. Umatras si Kuya Chanyu. Hindi niya kaya. Si Zhao Wu pagkatapos ng estado ng nag-aalab na dugo, kasing lakas ito ng isang mandirigmang level 30. Mokfong, patay ka na talaga. Sugod, sugod, sugod. Suntok ng dugo at kamandag. Eksplosibong niebe. Ang atake na ito ay sobrang siksik. Mokfong, kaya mo bang harangin? Kailangan lang ni Chanyo na magtago. Natakot siya, si Zhao Wu pagkatapos ng estado ng naglalagablab na dugo. Ang bilis at lakas ay nasa pinakamataas na antas, hindi kayang magtagal ni Mufeng. Dugo ng alay, galit na dragon na hiwa. Natapos na, hatiin siya sa dalawa. Ano ang balak niya? Hindi ba't gusto niyang saluhin ang talam gamit ang dalawang daliri? Hindi mo ako pwedeng putulan.
Ang aking kutsilyo. Ming. Ming. Ginoong Leo, ano ito? Ibigay mo sa akin ang mikropono. Sa lahat ng tao sa Jiangcheng, ngayon ay nasaksihan natin ang isang kahangahangang laban. Mas lalo pang naging saksi sa pag-angat ng isang kalahok, may nagsasabi na ang talento ang nagtatakda ng hangganan. Ang E-level na talento ay nakatakdang walang silbi, pero ang nakita ko ngayon ay purong lakas. Ito ay ang walang katapusang kapangyarihan. Ito ay nagpapatunay na, ang kakulangan sa talento ay hindi nangangahulugang lahat. Ako si Liu Fengqing, kinakatawan ng pinakamataas na paaralan sa buong bansa, ang Longyuan Academy. Ako ay opisyal na magpapahayag na ang Dragon Abyss Academy ay magbibigay ng espesyal na pagtanggap kay Mu Feng. Espesyal na pagtanggap. Muling sa Dragon Abyss Academy. Anong nangyari, bro? At direktang naging pangunahing estudyante ng Dragon Abyss Academy. Kagawad Mu Feng. Gusto mo bang tumanggap? Pangunahing estudyante ng Longyuan Academy, ito ang kailangan ko. Isang katayuang hindi basta-basta matapang ang Zhao family. Mas maganda pa kaysa sa titulong champion ng tinatawag na kompetisyon ng mga supernatural, mas maganda pa. Mu Feng, huwag kang masyadong magyabang. Ang kahihiyang ito ngayon, balang araw, babawiin ko ng doble, hindi mo kayang magtagal sa daan ng paligsahan. Pinatay ng Mu Feng ang mga kampa ng pamilya Zhao. Ninakawan ng dangal ang mga supling ng pamilya Zhao. Siya ang mortal na kaaway ng pamilya Zhao. Direktor Liu, handa ang pamilya Zhao na igalang ang Longyuan Academy ng tatlong bahagi. Ngunit sa araw na ito, sinumang puwersa ang maglakas loob na tanggapin ng batang ito, ay magiging kaaway ng buong pamilya Zhao. Puno ng pamilya Zhao, nagbabantang ka ba sa akin, Longyuan? Direktor Liu, ginagawa mo ito para sa isang walang silbi. At nais mong makipag-away sa pamilya Zhao. Puno ng pamilya Zhao. Mali ang sinasabi mo. Mula nang itinatag ang Longyuan Academy, tanging talento at pagkatao ang tinitingnan. Hindi kailanman tinatanong ang pinagmulan at background. Ito ang prinsipyo ng aming pagtanggap sa Longyuan Academy. Hindi kailanman tinatabla ng banta o pakikialam mula sa anumang angkan. Classmate na si Mu Feng. Magtatanong ulit ako. Handa ka bang sumali sa akin sa Longyuan Academy? Tinatanggap ko ang imbitasyon. Magaling. Bakit? Bakit isang E-level na walang kwentang talento? Isang gwapong hindi tinanggap ng Su family. Bakit pinili ng Longyuan Academy siya at hindi ako? May SSS na antas ang talento ko. Ako ang tunay na anak ng langit. Paano siya naging sobrang lakas? Ito ba ang lalaking pinili ko? Hindi ako kailanman mag-aasawa sa isang inutil tulad mo, Suzu. Nagkamali ba ako? Noong araw ng Awakening Square.
Nagawa ko ba ang isang desisyon na pagsisisihan ko habang buhay? Pumili ng kalahok. Ang laban ay, nag-withdraw ako. Nag-withdraw, pero nakapasok ka na sa finals. Kailangan mo na lang manalo ng isang laban. Wala akong interes sa korona ng bagong hari ngayong taon. Masyadong mababa ang halaga nito, hindi ko ito pinapansin. Isipin na lang na ito ay consolation prize para sa ilang tao. Sa wakas, kinuha niya ang basura na ayaw ko. Dapat sanay na siya dito. Ano, nag-withdraw siya. Diyos ko, sinabi niya yan para kay Zhao Chanyu, di ba? Mas masakit pa to kaysa sa sampal sa mukha. Ibig sabihin, ang bagong kampyon ng tuktok ay basura. Ibinato niya lang yan kay Zhao Chanyu. Hindi lang yan. Naalala niyo ba? Si Mu Feng sa seremonya ng paggising, pero tinanggihan si Miss So. At ngayon, ang panganay ng pamilya So ay kasama si Zhao Chanyu. Si Mu Feng ngayon ay may Dragon Abyss Academy bilang suporta. Hindi natatakot sa pamilya Zhao at pamilya So. Ikaw rin ay katulad niya. Tara na, hinaharap na pangunahing estudyante ng Dragon Abyss. Ang iyong entablado ay hindi dito. Jihan. Chanyu. Paano siya naglakas loob? Mu Feng. Ang kahihiyan ngayon. Ako, si Zhao Chanyu, ay nangangako, balang araw, ito ay ibabalik ng 100 beses. Sige na. Narito na sa Long Yuan. Hindi mo may tatago ang iyong talento. Diyan. Maraming halimaw ang nagtipon. Hindi ko kailanman naisip na magtatago, isa lang akong karaniwang tao na may E-level na talento. Sa tingin ko, ang kompetisyon ng mga kakayahan sa Jiangcheng ay parang mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan. Isang grupo ng mga bulaklak sa loob ng greenhouse na nag-aaway. Tama ka. Ang Jiangcheng ay talagang isang greenhouse lamang. Ito ay isang hindi pa na-develop na kopya. Hindi. Ito ang realidad. Ito ang hangganan ng depensa ng sangkatauhan. Hindi ito kailanman nabanggit sa orihinal na akda. Anong klaseng mundo ba ito? Hindi nagtataguyod ng mga bituin ang Longyan College. Kami ay nagtataguyod lamang ng mga makina ng pagpatay. Handa ka na bang makatagpo ng tunay na impyerno? Pinala ng Dina si Mu Feng. E-level na talento ng labis na pagnanasa. 100% patay na lungga. Swerte lang ito. Nabuhay ako ng 80 taon, hinding-hindi naniniwala sa swerte. Ano ang mga pulang tuldok na ito? Mga sikim na mananakop mula sa ibang dimensyon. Akala ko sapat na ang patayin ng mga magkasintahan na iyon. Ngunit mukhang ang mga tao ay halos naitulak na sa bingit ng kapahamakan. Mukhang masyado akong maliit ang pananaw noon. Dahil nandito na ako. Gagawin kong makapag-ambag para sa mundong ito. Elmheng Chich na Koyang Kien Laying Kaya. Lok Faya Yempart Poyang Tozeng Madoy Tod. Kilki Kar Poing Kanti Kid Kun. Tai Kar Kumti Kak Kok Shu Chatit Wikwam Ron Ring Kun Roixi. Rea Toing Kar To Per Tini Term Desayang Kun. Dang Nantan Stoban Kong Reek To Fam Pai Pen Fukoib Ko Koyang Fok Kaya. Chan Midi Ko Hai Kun Pen Nuzi. Midi KMT sa Dimox Koyang Chan. Nakatayo sa unahan upang pangalagaan ng sibilisasyong tao. Maaaring mamatay. Mamatay ng walang dangal. Mufu, natatakot ka ba? Lahat ng lahi. Hindi alam kung gaano karaming lakas ang makukuha mula sa laman ng mga ito. Ang kinatatakutan ko lang ay hindi sapat ang makakain ko. Ayos, ang batang ito ay talagang matindi. Gusto ko ito hahaha. Ito ang pinakamataas na access card ng Long Yuan Academy. Ang Black Dragon card ay may kapangyarihan dito. Lahat ng yaman ng akademya. Kabilang ang logistics warehouse ay walang limitasyong bukas para sa'yo. Walang limitasyong buffet. Ang damdaming ito ay maganda. Pinala siya ni Feng Qing para ayusin ang kanyang sarili. Ang batang ito ay isang kayamanan. Huwag siyang hayaan na maaga ng mga matatandang iyon. Ito ay ang punong guro. Ang hinaharap ng sangkatauhan. Nasa inyo na, mga bata. Hanggang saan na kayo nakarating? Isang piraso ng mataas na enerhiya na nutrisyon. Ang nakapaloob na enerhiya ay sapat para sa isang antas 30 may kakayahan na ubusin sa loob ng isang linggo. At ang pinakamahalaga ay, ang mga nutrisyon na ito ay ang esensya ng enerhiya ng lahi ng mga halimaw. Hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi nagbibigay din ng karanasan, upang mabilis na umangat ng antas, langit.
Dito ang langit. Pinasadahan ng dekano. Maaari mong kunin ang kahit anong bagay dito. Kailangan mo ba ng tulong para humiling ng isang transport robot? Hindi na. Kailangan mo ng kagamitan sa espasyo. Halos tapos na. Salamat sa guro sa pag-akay. Nandyan ang iyong dormitoryo. Kailangan ko, gusto kong pumunta sa isang lugar muna. HMM. Pagsasanayan. Kailangan nating kumilos pagkatapos kumain. Binabati ang host, umabot na sa antas 20. Nag-upgrade ang sistema ng taho. Naka-unlock ng bagong kakayahan, mabilis na pagsasama. Simula ngayon, sa bawat isang libra ng pagkain na makuha, makakakuha ang host ng karagdagang 1 punto sa bilis, lakas at tibay. Ngayon, mayroon na ring bilis. Naging banal ang katawan. Parang hindi na ganoon kalayo ang pagwawagi sa lahat. Si Senior Li Jian, siya ang pinakamahusay sa ikalawang taon. Yung bagong estudyanteng si Mufeng, kawawa siya, narinig kong may kaunting kasikatan siya sa labas. Pero sa Long Yuan, ang E-level ay orihinal na kasalanan. Ikaw yung E-level na bagong estudyante na pumasok sa pamamagitan ng swerte. Huwag mong isipin na sa maliit na lugar, kaya mong makuha ang rango, kaya kang maging kahanga-hanga. Dito ang dragon. Yuan, ipapaliwanag ko sa'yo, may malaking agwat sa pagitan ng isang henyo at isang tanga. Tapos na ako magsalita. Magpakamatay ka. Simula na ang laban. Paano pwedeng mangyari to? Ang atake ko. Hindi niya maabot kahit isang hibla ng buhok niya. Nanalo si Sheng Sheng sa laban. Isang suntok, isa pang suntok. Talaga bang E-level siya? Napakabagsik ng lakas na ito. Ang lakas ng batang ito. Ayon sa pagsusuri ng datos, ang lakas ng suntok ni Li Jian kanina, kaya nitong labanan ng 30 antas na kakaibang nilalang, kaya niya. Pero ni isang hibla ng buhok niya ay hindi nasaktan, at isang suntok lang niya ay napatay na niya ang kalaban. Tingnan nyo. Hindi lang siya basta mabilis, kundi may ganap na kontrol siya sa laban. At mayroon pang ganap na dalisay na kapangyarihan. Walang anumang karagdagang katangian ng enerhiya, ngunit kayang sirain ang lahat. Ang pagbabago na patuloy nating hinahanap ay lumitaw. Ang piraso ng jade na ito ay mas nagniningning kaysa sa inaasahan ko. Ang hinaharap ng sangkatauhan, marahil ay talagang nagkaroon ng kaunting pag-asa. Ano ang pakiramdam mo sa bagong pagsusuri? Basta ito ay warm-up. Yung warm-up na yon ay nagpatunay na lahat ng guro sa kolehiyo ay humanga na sa'yo. Maganda ang kanilang paningin. Ang taunang pambansang paligsahan ng mga bagong estudyante sa kolehiyo ay magsisimula na. Hindi ito isang ordinaryong paligsahan, kundi ito ay para sa buong bansa, pati na rin sa mga nakatago sa dilim ng mga uri. Ipinapakita ang entablado ng bagong henerasyon ng ating lahi. Ang bawat panalo ay makakatanggap ng malaking pondo mula sa bansa. At higit sa lahat, magpapalakas ng morale sa mga nasa unahan. Noong mga nakaraang taon, palagi kaming Dragon Abyss na naiiwan sa ilalim ng Xuanwu Academy. Ngayong taon, umaasa akong ikaw ang mamuno sa kupunan. Ako ang kapitan. Tama, ikaw ang kapitan ng bagong kupunan ng mga estudyante ng Long Yuan Academy. Pangunahan mo sila upang makuha ang kampyonato para sa akin. Sapat na ako mag-isa. Masyadong magulo ang mamuno. Ito ay utos. At isang pagsubok para sa'yo. Kailangan mong matutong mamuno. At hindi lang basta mag-isa. Sige, tingnan natin kung gaano katindi ang mga henyo sa ibang kolehiyo. Dragon Abyss Academy. Isang grupo ng mga walang silbi.
Nakumpirma na ang listahan ng mga sasali mula sa Dragon Abyss Academy. Sino ang kapitan? Si Li Jian ba ay walang kwenta, hindi ba? Hindi siya ang kapitan, si Mu Feng yon. Sino ang sinasabi mo? Hindi pwedeng si Mu Feng. Isang basura na may E-level na talento, paano siya naging kapitan ng Long Yuan? Totoo iyan. Ito ang opisyal na listahan na inilabas ng Long Yuan Academy. Bulag ba ang Long Yuan Academy? Gusto kong sumali sa malaking paligsahan na ito, pero Zhao, kaka-enroll mo lang. At ang mga napiling miyembro ng koponan ng akademya ay, sabi ko, gusto kong sumali. At gusto kong maging kapitan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Si Chanyo ang pinakamalakas. Sa kanyang pamumuno, tiyak na mananalo ang Xuanwu, si Mu Feng sa pagkakataong ito. Gagawin kong harapin ka sa buong bansa, at personal kitang isasampal sa putik para hindi ka na muling makabangon. Mga kaibigan sa manunood, maligayang pagdating sa pinakahihintay na pambansang kompetisyon ng mga bagong estudyante. Ang mga kalahok sa pambungad na laban ngayon ay, maaaring sabihing puno ng mga kapanapanabik na tanawin. Tama iyon. Isang panigayang pangunahing henyo mula sa Qindian Academy. Si Lin Fan, na may S-level na talento at nag-aapoy. At ang kanyang kalaban ay ang pinakamalaking dark horse ngayong taon. Mula sa Long Yuan Academy, ang kapitan na si Mu Feng. Isang E-level na talento, na naging kapitan ng Long Yuan. Talagang hindi inaasahan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal makakapagtagal dito. Wala na bang ibang E-level sa Long Yuan Academy? Bakit ka pa ipinadala bilang kapitan? Hinahanap mo na ang iyong kapahamakan. Handa na ang magkabilang panig na magsimula ng laban. Tanga! Patayin mo na ako. Ito ang kilalang kasanayan ni Lin Fan, ang Blood Axe Storm. Ang lakas ng atake na ito ay halos umabot na sa level 35. Tapos na ang batang E-level na yon, tiyak na mamamatay siya. Nasaan siya? Ha? Tagumpay. Ang nagwagi ay si Mu Feng ng Long Yuan Academy. Wow! Hindi makapaniwala. Talagang hindi maunawaan ang sitwasyong ito. Ang S-class na talento ni Lin Fan ay nagalit at nawasak sa isang daliri. Si Mu Feng na ito. Ano bang uri ng halimaw siya? Apoy ng apoy sa langit. Sindi ang apoy ng mundo. Panalo si Mu Feng. Ang aking ganap na zero na depensa, walang makakabasag nito. Panalo si Mu Feng. Ito ang tunay na lakas. Mu Feng. Paano siya maihahambing kay Chanyu? Mga tagapakinig, si Mu Feng ay may panalo lahat at lahat ng laban niya ay isang suntok lang ang panalo. Matagumpay siyang nakapasok sa top 4. Sa kabilang banda, si Zhao Chanyu mula sa Xuanwu Academy ay may as na uri ng talento na may ganap na dominasyon. Hindi pa siya natalo. Matatag na pag-angat. Dumating na ang kapanapanabik na sandali, malapit ng ay lahad ang paghahati ng mga laban sa semifinal. Unang laban sa semifinal, ni Wang Lai mula sa White Tiger Academy, laban kay Liu mula sa Vermilion Bird Academy. Nagkaroon ng kapalarang laban. Itim na kabayo na si Mu Feng mula sa Long Yuan, ang henyo na si Zhao Chanyu laban sa Xuanwu. Ang ultimong laban ng E-level na talento laban sa SSS level na talento, ito ay tiyak na ang pinakakapansin-pansing laban sa kasalukuyang kompetisyon.
Narito na siya. Dumating na ang iyong katapusan. Chanyu, ang galing, sa wakas nakuha mo siya. Hindi ito basta-basta na pagpili. Ito ang inasikaso ko. Gusto kong personally siyang pabagsakin sa harap ng buong bansa. Shadow Claw Black Panther, ang pangunahing mamamatay tao mula sa lahat ng lahi, isang top-level na kakaibang hayop, kahit na nakalusot siya sa pangunahing lungsod ng paligsahan. Lahat ito ay isang kasiyahan para sa mga manghuhuli mula sa lahat ng lahi na pumatay sa atin, mga henyo. Sa pagkakataong ito, sobra kang naging kapansin-pansin. Nasa listahan na sila ng mga pumatay na target. Pinakamataas na kakaibang hayop, di ko alam kung gaano karaming attributes ang pwedeng tumubo sa karne na ito, hindi ito laro. Pag-atake ng Shadow Claw Black Panther, kahit ang mga level 50 na malakas ay di pa sigurado na makakatakas ng buo, kailangan mong maging maingat palagi. Mag-alala ka lang, Direktor. Natatakot lang ako na hindi siya sapat para sa akin. Ang mga kakaibang nilalang ay banta mula sa labas, ngunit ang mga suliranin sa loob ay kasing nakamamatay. Si Zhao Chanyu, ang kalaban mo bukas. Hindi pa siya maituturing na kalaban ko. Iba na ngayon. Ang pamilya Zhao ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Malalim ang kanilang pinagmulan. Pagpasok niya sa Xuanwo Academy, lalo siyang nakatanggap ng buong pusong pagsasanay. Mula sa mga intel na napakahusay, ang kanyang SSS na antas ng talento ay sa ilalim ng napakaraming yaman, ay nakumpleto na ang isang ebolusyon. Ang ebolusyon ay medyo kawili-wili, hindi na siya ang basura na nakilala mo sa Jiangcheng. Ngayon, siya ay higit pa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Huwag kang maging kampante. At may mas masamang balita pa. May mga bulong-bulungan na, tila nabaliw na ang pamilya Zhao at pamilya Su. Binayaran nila ang mga koneksyon. Nagpadala sila ng mga sinanay na asasin. Hindi pa rin sapat ang mga iyon mula sa nakaraan. Ngunit iba ito. Isang buong koponan ng 50 antas na mga elit na hipon. Ang layunin ay hindi upang mangabala, kundi upang, bago ka makipagkumpetensya kay Zhao Chanyu, gawin ang lahat ng makakaya, upang saktan ka. Mga elit na hipon na nasa 50 antas. Napakabuti. Ayos. Dekan. Hindi mo alam kung gaano ako katagal naghihintay sa araw na ito. Palagi kong gustong makita. Kung ano ang magiging anyo ng tinatawag na pangunahing tauhan na si Long Aoshen, na aking tatapakan. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Sayang, palagi siyang nagtatago sa kanyang shell. Hindi siya makalabas ng personal. Ito ang pinakamagandang pagkakataon sa malaking paligsahan ng paaralan. Talagang isang buong buo ang baliw na ito. Pero ang kinabukasan ng tao, marahil ay nangangailangan ng ganitong klaseng maliit na baliw. Mga tagapakinig, unang laban sa semifinals, level na talento laban sa SSS. Labanan ng kapalaran ng talento mula sa iba't ibang antas, magsisimula na. Diyos ko, si Zhao Chanyo ang contestant. Ang na-evolve na SS level na talento. Diyos ng Void Thunder. Nakita mo ba? Ito ang tunay na talento ng anghel. Mufeng. Nakita mo ng maigi. Ito ang pagitan natin. Na hindi kailanman malalampasan. Ngayon, sa harap ng buong bansa. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Ikaw ay mananatiling. Isang basura na nasa ilalim ng aking paa. Tapos na. Na parang langaw na humuhuni. Sobrang ingay. Hinahanap mo ang kamatayan. Gumagalaw na si Zhao Chanyu. Ito ang bilis ng Void Divine Thunder. Bakit hindi pa gumagalaw si Mufeng? Natakot ba siya? Oo, ganito nga. Winasak siya, pinapayagan ng basura na ito na mawala sa mundo. Hindi posible.
Bakit ka? Bakit walang epekto ang atake ko sa'yo? Walang dahilan. Dahil lang sobrang inutil mo. Ang lakas ni Zhao Chanyo ay nakakatakot, sapat na ang isang suntok para wasakin ang buong paligsahan. Talagang binigyan ka pa rin ni tatay ng respeto.